Mahal kita. Mahal. Walang lalaking iyak kung hindi mahal ka. Alam mo yan sa sarili, mahal na mahal kita. Tinanggap Iba nga sabi mo, malis na Tinanggap ako. kita ng buong buo sa buhay Huwag kitang ko. takutin. Sheila, last ko na lang to. Mag-ingat ka na lang kung saan ka pupunta. Handa ako magparaya para sa ikakasaya mo. Ingatan mo sarili mo. Huwag mong pababayaan katulad ng ginawa ko sa'yo. Kumain ka sa tamang oras. I love you. Goodbye. 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 Ayan natin ang kanyang fiancé na si Sheila May Casareno na 19 years old at sila po ay ikakasal na dapat ngayong darating na August 31. Pero kasama ang palad kahapon po, pag uwi ni Sir ay wala na siyang nadatnan sa bahay nila kasama yung mga gamit ni Ma'am Sheila May. Ayan, attorney. Mukhang ang sweet pa naman nila sa video, no? Sige. Sir Ian, good afternoon. Sige. Good afternoon po, attorney. Naintindihan po namin yung sakit talaga yan sa puso, no? Pag iniwan ka na lang bigla ng sweetheart mo, minamam sa buhay na wala man lang paalam. Pero bagong lahat, ilang taon ka na po ba, sir? 25 po. 25. Kailan kayo nagkakilala ni Ma'am Sheila May? Noong May po. May 19 po, 2025. Ay, itong taon lang din. Opo. So, mga almost 4 months pa lang kayo. Opo. Tapos mansari po sana namin bukas. Ay. Opo. So, sa itong 4 months ito, sir, medyo matindi na yung inyong pag-ibig at saka nag-decide na kayo magpakasal sa August 31. Opo. Iba ba kayong bahay or magka-live-in po kayo? Magkalibin po kami, attorney. Kailan kayo nag-start mag-live-in? Nung May din po. Nung May din. Todis lang po kami nagligawan tapos nagsama po kami Saan mo ba nakilala to si Ma'am Sheila May? sa dating apps po. Kailan yung last nyo nag-usap ni Ma'am Sheila May? Kahapon pa po, attorney. May sinabi ba siya sa'yo kung bakit siya lumayo sa'yo or hindi itutuloy ang kasal? May sinabi ba siya? Wala. Dahil lang sa kumuha sana kami ng sinumar kahapon Okay. sa may interview. Tapos sabi ko, kasi nasa bahay po siya, nasa trabaho ako. So sabi ko, antayin kita dito sa Isim Novaliches po. Sabi kong ganyan. So pumunta po siya doon, nagkita kami sa Isim Novaliches. Sabay po kami doon papuntang Isimperbio. Kumuha namin sinumar. Tapos nung sumakay po kami ng jeep, attorney, nang dahil lang po sa sa wallet, sabi ko, magbayad ka na. Tapos sabi niya, nasa iyo yung wallet. Sabi ko, nasa iyo yung wallet. Sabi niya, hindi, binigay ko na sa iyo. Sabi ko, wala kang binigay sa akin. Tapos maya, nung inawakan niya pa yung bulsa niya, attorney, andun pa yung wallet. Tapos sinabihan ko siya na, tanga-tanga mo naman. Tapos doon niya dinibdib yung pagsabi ko na, tanga-tanga mo. Tapos hanggang bumaba kami ng jeep, papuntang Isimperbio, hindi na po kami nagpansinan noon hanggang umuwi kami ng bahay. Tapos kumain lang po ako mag-isa. Imbis na, Ibig sana nga sweet sana yung lagi po kami dinner magkasama, kumain. Tapos nung umuyaw, ako na lang po. Tapos nagulat lang ako. Pagpasok sa kwarto, nagulat lang ako, nagligpit na po siya. Tapos kinakausap ko siya. Saan ka pupunta? Hindi niya po ako pinapansin. Tapos to kahapon na siya, sir. Kahapon, nagligpit na siya ng gamit niya. Tapos kahapon din siya umalis. ng gabi po. Ng gabi. Tapos ito ngayon, itong araw na to, wala na siyang contact sa'yo. Wala po. Kahit tawagan mo or wala na. Wala po. Ang regarding sa inyong kasal, di ba, August 31, yung Opo. sabi niyo. Nakapag na ba? May mga plano na? Like may engagement ring May na kayo? wedding ring na po kami, attorney. May wedding ring na kayo? Opo, meron po dyan. Tapos, ang mga preparation sa kasal, yung mga damit nyo na ready na din. Opo, meron na ganyan. Alam niya. Opo, alam niya po. So, kasama siya sa nagplano nun. Opo. Tapos, nag-agree din siya nga sa August 31. Siya po yung nag-decide, attorney, na magpakasal kami kasi nga po daw, pangatlong live-in partner niya na po ako eh. Trauma daw siya sa pangalawa. So, pakasalan niya ako kasi akala niya kami na talaga. Alam niyo, sir, sa mga ganitong sitwasyon, naiintindihan talaga namin yung sakit sa puso kasi as we have mentioned before, in matters of love talaga, it's something that the mind cannot fathom and cannot even understand. Kasi minsan, pag nagmamahal ka, hindi mo talaga ma-feeling bakit mo siya mahal, bakit na iba talaga yung feeling eh. So, mas lalo na masakit pag minahal mo, tapos iniwan ka sa ere na wala man lang paalam, parang ghosting yan, di ba? Yes. Nga pabigla-bigla walang reason. May mga dating jurisprudence yan sa Supreme Court na may nag-promise na magpakasal tapos bigla lang 2 days before hindi sumulpot yung asawa. Ang sabi Supreme Court actually, yung breach of promise to marry, hindi siya actionable wrong.
Kasi hindi mo talaga mapilit yung tao kung ayaw yung magpakasal. However, kung yung pagtanggi niya or biglang hindi siya sumulpot ay with intent, no, may malicious intent, with malice, pwede makasuhan yan, yung tao na yan. Ang base sa Article 21 kasi any person who willfully cause loss or injury to another in a manner that is contrary to morals, good customs, or public policy, you can claim damages. So sa ganitong scenario, based sa pagintindi namin, sir, nagligawan kayo, tapos nag-live-in kayo. Opo. Ngayon, nagsama na kayo, nag-agree kayo na magpakasal. May wedding ring dahil pinakita nga sa picture doon. Opo. May preparation, everything. Nag-set ng date. Opo. Tapos bigla lang kahapon, nag-back out siya for no reason at all, tapos ayaw niya nakasulputin, nagastos na kayo. Opo. Pwede yun kasi that would be against good custom. Gusto niyo pa ba, sir, makipag-ayos sa kanya? Sobra po. Mahal ko kasi yan. Mahal na mahal mo si Ma'am Sheila May. Ayaw mo ba, sir, mag-move on? At siya lang talaga. First ko kasi siya. First girlfriend. Opo. Sir, napakabait niyo talaga, sir, no? Good afternoon, Ma'am Sheila May. Good afternoon. Yes, ma'am. Ma'am, ang lumapit dito po yung fiancé niyo na si Sir Ian Paglinawan. Gusto kasi sana makipag-ayos sa'yo at saka mahal na mahal ka niya. Pwede niyo po makwento sa amin kung ano po yung root cause, kung bakit baka bigla na lang umalis ka doon sa bahay ninyo. Umalis po ako dun sa bahay namin dahil sa panunumbat niya. Pero hindi po totoo na umalis ako nang wala siya, na hindi niya alam. Ano po yung sinumbat niya sa inyo, ma'am? Hindi kita, unang-una sa lahat, love, hindi kita sinumbatan. Di ba sabi ko sa'yo, Huwag kang iyak dyan. Nakanood mo ng tulpo, ginagayan mo. natural, mahal kita. Mahal. Walang lalaking iyak kung hindi mahal ka. Alam mo yan sa sarili, mahal kita. Tinanggap Di ba nga sabi mo, umalis na tinanggap ako. kita ng buong buo sa Huwag buhay kitang ko. takutin kasi kaya mo. Kaya mo nung wala na ako. Anong So, ginawa kaya? ko. Pupunta ako dito kung kaya ko. Halos nga na-depress nga ako. Di ako makatulog, di ako makakain. Para ka na sa buhay mo, wala akong pakialam. Una sa lahat, sinabi niyo yun sa akin. Malas po ako. Ilang araw pa na nakalipas nitong pag-iwalay namin. Pumunta po ako ng Pasig. Pinigilan niya ako. Nakipagbalikan naman po kasi no choice na rin po eh. Tapos mga ilang araw, nag-iiba po yung ugali niya sa akin. Lagi po siyang galit. Naintindihan po namin, ma'am. Tapos Ganito, dahil ma'am. po sa wallet na, Ang una po tanga-tanga. kasi, lumayas Tama na ba po yan, attorney. Pangalawang bisis na po lumayas yung pangalawa ngayon. Ma'am, naglayas ka ba dati nung magka-live-in na kayo? Naglayas ka ba sa bahay niyo? Naglayas po, isang beses lang po. Okay, ano po yung reason bakit Pangalan ka na po. naglayas sa kanya, ma'am? Nung ano po yun? Dahil may Ano lalaki. ba yun? Yes, ma'am. Ano po yung reason niyo, ma'am, bakit ka naglayas? Wait lang po. Inaalala ko lang. Nakalimutan ko lang eh. Naku, ma'am, medyo mahirap yan makalimutan mo anong reason mo bakit naglayas ka. Kasi sigurado ko, fresh na fresh pa yun sa mind nyo kasi May lang kayo Basta po may mga araw na May hindi lang kami kayo nagkakilala, di ba? 2 days after ligawan, nag-live-in na kayo. Tapos magkakasala kayo sa August 31. Ito Huwag na mong po, ito sabihin na po, sa ito amin na po. na nakalimutan mo reason bakit ka naglayas. Sigurado ko alam mo, ayaw mo lang sabihin. Ito na ho. O ano? May mga usapang hindi kami nagkakaintindihan kaya ako umalis. Oh, well, alam naman natin, syempre hindi kayo nagkaintindihan, kaya ka umalis. Pero ano yun? Ano yung punto doon? Bakit di kayo nagkaintindihan? Hindi ko alam. Sabihin mo kasi may lalaki ka. Niloloko mo ako. Lahat ginawa ko sa'yo. Inalagaan kita. Ma'am, ganito na lang. Ito, ma'am. Wala kang marinig sa akin. Ma'am Sheila May, ito ma'am, gusto namin ipaintindi sa inyo na may posibilidad, ma'am, no, kung gusto iporsige ito ni Sir Ian, baka pwede ka ma-file ng claim for damages. Kasi kung isipin nyo, ma'am, nag-oo ka, nga magpakasal kayo. Andyan na yung preparation eh. Kasi kung in the first place, kung ayaw mo kay sir, kasi nung first few months nagligawan kayo, may nakita mo, for example, may red flag siya, hindi mo siya gusto, edi hindi mo sana kinontinue yung relationship nyo. Ngayon, umabot pa sa punto nga nag-propose siya sa'yo, sumagot ka ng I do, o nag-yes ka, may sing-sing pa Naku po, hindi pinakita. po. Wala akong naganap na propose. Ano yung sing-sing Sir, na wala yun? akong naganap Ba't na may propose. wedding ring? Alam niya po yan, may Yung wedding, wedding ring na yun, binili lang niya yun, saka pinopost po niya. Yun lang po yun. Kaya nga, binili ko para sa atin. Para sa kasal natin sa Ba't 31. sabi mo nag-propose ka, hindi ka nag-propose sa akin? Binigay ko sa'yo. Ay, Pag makumurahin, hindi kita minura. Alam mo ba ngay kakasal kayo sa August 31? Alam ko ho, pero ayoko na ho. Ay, okay, sige. Diyan pala, okay, alam mo. So, alam mo, kasi meaning, may binigay siyang sing-sing sa'yo. Kasi hindi man kayo magkakasal pag wala kang sing-sing, di ba? I mean, that's the symbol. So, meaning, you're aware. Siyempre, Ngayon, wala sing-sing na kasi yan, ho, para kasi kakasal ka. binili ho niya eh.
Okay, ngayon, nung binigay na tsaka andyan yung preparations lahat, bigla lang ang umayaw ka. Okay, we respect na ayaw mo ayaw mo nang ituloy yung kasal sa kanya, okay. Pero, yung intent mo, that you have a malicious intent dyan kasi dapat sa una pa lang kung ayaw mo sa kanya, di nung binigay singsing, dapat tumanggi ka na. Ba't mo pa pinabot sa punto tinanggap mo yung singsing, nag-prepare ng may necessary preparations para sa August 31 yung kasalan, tapos bigla lang aalisan mo yung sleepless nights ni sir, yung depression, yung anxiety, naging cause mo dahil lang sa ugali mo nga hindi mo siya pinarangkap, pinaasa mo siya. Masama yun, ma'am. Kung hindi ka man, kung sa mata ng batas, okay lang, hindi mo siya pakasalan. Pero ma'am, you have morals. So kahit dyan lang naman, ma'am, mahiya ka din, di ba? Have some dignity and respect sa kapwa mo tao. Sir, In wait lang, every wait lang dealing ako you na. do, ma'am, you should do it in good faith. Yung ginawa mo, hindi. Yung pagpaasa, ma'am, there's already a malicious intent. Meaning, hindi in good faith yung pagtrato mo kay sir. Di ba? So, ganito na lang, sir, parang bigyatin ng solusyon to agad. Ayaw na kasi ni ma'am eh. So, masuggest namin, sir, mag-move on ka na. You deserve better woman. No, mas madami pa dyan, sir, nga deserving sa kabaitan mo, sa hindi lang si Sheila May. Sigurado madami pa. Katulad sa sinabi mo, pangatlo ka na niya. 'Di ba dami na siya naka-live-in. Tapos di mo lang successful. O dyan pa lang malaman mo na yung traces ng red flag kaya sir. We pray sir makahanap ka talaga ng one true love mo. Mag-move on ka na. Love, Oh, ayaw mo na ba sa akin? ayoko na. Bakit? Anong dahilan? Hindi naman kita sinaktan. Alis lang nga ako, di ba? Uwi na ako kina Papa. Ano bang gagawin? Wala kang narinig sa akin. Pananakit. Never nga kita pananakit sinaktan. sa'yo. Kahit nga Wala. bisyo, wala akong Nabigyan bisyo. ka. Kahit isang bisyo, wala ako. Marami lang akong tattoo pero wala akong bisyo. Alam mo yan. Napakabait ko sa iyo lahat. Halos hindi na nga lang ako magdidio para sa atin dalawa. Ginawa ko lahat para sa atin. Tapos gaganyanin mo ako. Sabihin mo kasi na may lalaki ka na. Wala akong lalaki. Kahit itanong mo sa mga pinsan ko, wala akong lalaki. Dahil yun ay ex ko. Nakipag-usap lang noong gabing yun. Alam mo ma'am, yung based sa mga sinasabi mo, parang user ka eh. Kasi ginagamit mo lang si sir para sa benefit mo. Pero hindi mo lang iniisip na masaktan siya sa mga ginagawa mo. Maling-mali yan, ma'am. Napaka-red flag yan. Kung ako sa'yo, ma'am, bata ka pa, you still have years, ma'am, para mag-improve. At ma'am, please lang ma'am, pakiusap nang mahiya ka din sa sarili mo. Kahit anong sabihin mo, ma'am, mali talaga magpasa eh. Naawan na rin naman ho ako sa kanya. Gusto ko siyang pakisamahan, pero siya hindi marunong eh. Paano hindi marunong? Ano bang nagawa ko sa iyo? Sige nga kung may nagawa ko sa iyo, anong nagawa ko sa iyo? Alam naman ng magulang mo yan. After nito, sir, i-assist kayo ng team ng Wanted sa radyo ni Senator Idol Raffy Tulfo, no? Doon sa barangay. So, may barangay conciliation muna. So, mag-usap kayo doon. Okay? Ang sir, ganito, i-assist kayo ng team ng Wanted sa radyo para ma-process natin to kung i-porsige na to talaga sa nga mag-claim ng damages sa kay Sampahan Ma'am ko Sheila lang po May. sa attorney. Okay, sige. Ayan, narinig natin ayan, Ma'am Sheila May. Kasi talaga sa ginawa mong pinasa sa kanya, no, nasaktan talaga to si sir. So, pasensya na po, pero mukhang porsigido talaga siya mag-move on at saka sasampahan ka na niya ng kaso. Sana, sir, mahanap mo talaga yung one true love niyo, sir. Try mo Ano po, tumingin sir? sa kaliwa mo, sir. Ayan. Ito, single din to, sir. Pero anyway, Sheila, last ko na lang to. Mag-ingat ka na lang kung saan ka pupunta. Handa ako magparaya para sa ikakasaya mo. Ingatan mo sarili mo. Huwag mong pababayaan katulad ng ginawa ko sa iyo. Halagaan mo. Kumain ka sa tamang oras. Yun lang. I love you. Goodbye. Parang kinikilig na kami dito sa